during nung high school and college days, hindi ako nagkakagusto. Medyo man-hater nga raw ako. Siyempre, hindi ako sanay. Hindi ako sanay. Parang feeling ko, na-awkward ako pag mga ganun. Parang hindi naman natin kailangan pakita yan eh. Alamin naman po natin ngayon kung sino po si Ms. Mara Tamundo sa ngayon bilang isang politics. Ma'am, ano po nagtulak sa inyo? Ba't napalapit po ang mga senior citizens sa inyo? Ako, una-una sa lahat, medyo mahaba-haba yung kwento tungkol dyan. Pero ako talaga naniniwala sa destiny somehow. Kasi syempre may mga bagay tayong pinupush para sa sarili natin. Pero yung pagpasok sa politika, yan yata yung pinaka-last na maiisip ko na mapapasukan ko. Bakit? Kasi sobrang simpleng tao lang ako. Meaning ayoko na masyadong komplikadong buhay. Pero gusto kong tumulong. Kaya lang hindi ako sanay dun sa maraming nakakakita ng pagtulong ko. Most of the time kasi sa mga malalapit kong kaibigan, tumutulong talaga ako ng palihim. Hindi ko na ba kailangan ipagmalaki sa ibang tao. Hanggang sa dumating yung isang araw na nakita ko ng panahon ng pandemic. Napakahirap. So, meron ako nasaksihan na isang politician na alam ko naman na meron siyang pwedeng maitulong, pero hindi niya tinulong. So doon, parang sampal sa mukha ko na, grabe pala. Pagka wala pala talagang totoong maglilingkod, wala palang mangyayari sa akin. So pinagdasal ko, hindi naman agad pumasok sa isip ko yung politika na pumasok, ay tatakbo ko, susunod na eleksyon, hindi. Pero sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para matulungan kayo mga tao na hindi mangyari ito ulit? Kasi diba nung pandemic, napakahirap ng buwan. Opo, tama. Siguro isang buti ng bigas napakahalaga kasi lalabas ka, nare-raise mo yung buhay mo, tapos pag uwi mo, wala ka pang makakain, di ba? So, nagdasal lang ako, sabi ko, Lord, sana mabigyan mo ko ng chance na makatulong ako sa maraming tao. Pinagdasal ko lang siya. Hanggang isang araw, dumating yung opportunity na nakapasok ako ng Partido Federal. Pumasok ako sa Partido Federal, yung loyalty ko nandoon na kaagad. At alam ko sa sarili ko na magiging loyal ako kay BBM at tutulong ako sa program. Talagang kinumit ko yung sarili ko. So yan na yun, pauwi ko ng bahay, nag-iisip na ako. Wala akong ka-idea sa politics. Hanggang, syempre, meron ako isang advisor lang na lagi nagsasabi sa akin na kailangan mo ng tarpaulin, kailangan mo ng speaker, kailangan mo ng music. Hindi ka pwede tumakbo kung di ka nila makikitaan ng tarpaulin. So, yun yung mga inumpisahan ko. Isipin mo, wala akong kaalam-alam. Kailangan ko pala meron akong team song na may aawit ng kanta ko, ganyan. So, doon unti-unti kong nakita na ang haba pala ng proseso. To the point na kung wala kang patience, wala kang totoong pagmamahal, at wala kang totoong paglilingkod, baka mawalan ka ng gana. Kaya sabi ko, ganito pala yung isang politician. Ayun. So, ma'am, bali, ang tanong po natin, hanggang kailan niyo po gagawin ang mga bagay nito para sa ating mga minamahal na senior citizen? Yes, actually, nung nag-start ako ng campaign, bumaba ako sa lahat, nakita ko yung kahirapan, nakita ko lahat. May times na umiiyak pa ako. Pag uwi ako sa bahay, parang dinidibdib ko pa siya. Na nalulungkot ako. Sabi ko, paano kaya humantong yung mga tao sa ganun? So, naapektuhan ako, pero lagi ako nagdadasal. Nabigyan niya ako ng maliwanag na paraan kung paano ako makakatulong. Kasi ang tao naman, kahit nasabihin mo pang may pera ka, tapos sasabihin mo tutulong ka, hindi mo sila matutulungan kung hindi mo sasamahan ng puso. Parang, ayan, okay na. Pero asan yung talagang pagtulong? Yung pagtulong kasi, sasamahan mo siya ng pagmamahal para yung ibibigay mo na tulong sa tao, matatatak sa kanya. At the same time, matutulungan din niya iba, mapapasa niya. So, yung ginawa ko ng campaign, hindi ako nag-expect ng anything. Basta ako, kinampaign ko si BBM, talagang pinaglaban ko siya sa lahat, kasuluk-sulukan, na talagang tinatanong pa ako ng mga tao, bakit namin siya iboboto? Ma'am, sige nga, paliwanag mo nga, anong mabibigay niya sa amin. Ganun yung mga katitindi ng mga question ng mga nakatambay. Hindi ko akalain na ganun pala yung mentality nila sa politika. Lahat yun sinagot ko.
lahat sabi ko, ito na mamahalin ko na talaga itong ginagawa ko. Tapos nung andyan yung eleksyon, syempre alam ko hindi ako makakalabas, alam ko na yun, I knew it, pero tinanggap ko kaagad ng buong puso. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ito talaga yung binigay mo sa akin, gagampanan ko siya talaga ng totoo hanggang buhay ako. So, yun na, lumabas ako, nakita ko yung mga bata, hinahabol yung sasakyan ko, pagdadaan ako sa Onyx, umiiyak ako dahil sabi ko, naawa ko sa mga bata. Kasi yung binigay ko na bola, simple lamang, pero hindi pala nila ako nakalimutan. So, paano pa kaya kung talagang tinulungan mo sila? Kumbaga, paano pa kaya kung talagang naiahon mo sila na sila ay magkaroon din ng chance na umunlad? So, doon ako nag-resign bumaba. That's the start. Bumaba ako mag-food feeding. Nung nag-start ako sa isang barangay, ang sabi ko, magpapakain po ako ng 300. Ang sabi ng barangay, ha? 300? Hindi kami sanay ng gano'ng karami. Usually, pinapakain lang ng bata, 20 hanggang 50, madami na. Doon ako nagulat. Ang dami-dami pong bata, paano mo papakain yung 20 tsaka 50? Sabihin, mamimili ka pa. Hanggang sa ginawa ko, overwhelming talaga. Talagang nagpakain ako hanggang 2,000, 3,000, 500 sa isang barangay. So, surprisingly, sa akin yung surprisingly, nakita ko yung ano ng tao, tuwang-tuwa sila. O doon na, pumasok na yung mga kabataan, pinapangaralan ko hanggang dumating na yung mga senior citizen. Nung dumating yung mga senior citizen sa likuran, isip ako ng isip, ano kayang gagawin ko sa mga senior? Paano ko kaya sila tutulungan? Siyempre, hindi ko naman alam kung anong paraan. Kasi nung tumakbo nga ako, hindi ko nga alam na may tarpaulin, may music. So, kumbaga wala akong idea at all. So, yung mga senior, sabi ko, tara, dito po kayo sa unahan. Kasi nakita ko, tagal nilang nakatayo. Kakantahan ko na lang kayo. So, nung umawit ako, ayun na, umiyak na dire-diretso. Doon na nag-start yun, na naramdaman ko, kailangan ko pala silang tulungan. Ayun na, dire-diretso na siya hanggang ngayon. So, tinatanong mo ko hanggang kailan ang plano. Hanggang kailan mo po gagawin? Siyempre, yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung pagtulong natin, alam natin kung hanggang kailan natin pwedeng gawin. Yes. So, talagang ako, hanggang nandito ako, hanggang kaya ko, buhay ako, tutulong talaga ako. Kahit na may politika o wala, bahala kayo sa buhay nyo kasi ako, ang priority ko yung mga tao matutulungan natin na marami. Na dumating yung oras, lalabas ka ng bahay, masaya lahat ng tao, hindi masyadong burden sa kanila yung kahirapan dahil may mga nagtutulungan. Gusto ko dumating yung point na yun. Ayoko bigyan ng limitation eh. Sabi ko nga, ang Panginoon lang ang may alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Pero yung pagtulong at gusto natin, yung ginagawa natin, alam natin. So, may choice tayo, di ba? Kaya para sa mga kabataan, sa senior citizen, ako po nandito lamang para makatulong. Pero doon sa mga politician natin, ang tingin nila sa akin ay kalaban. Eh yun nga lang, hanggang tumanda na ako, gagawin ko to. So, paano kaya yun? Tatanda rin kayo sa konsumisyon sa akin, di ba? Kumbaga, kung kukonsumihin niyo ako, definitely hanggang tumanda kayo, makukonsumi kayo sa akin dahil hindi ko titigilan yung ginagawa ko. Yun. So, yun nga po na mga minamahal nating kababayan. Ito po si Miss Mara Tamundo, ang may malasakit, matulungin sa tao, senior citizens advocates. Ma'am, additional question po. About love life naman tayo. So, happy ba ang heart mo ngayon? Meron ka ba ngayong, yung personal na important sa inyong life? Ako, syempre tayo naman talaga marunong magmahal. Lalo na ako pa naman, very loyal, faithful ako kasi magmahal. Kumbaga ako, kahit na sino pa ang makaharap ko, pero pag meron na akong minahal, yun na talaga. Hindi na yung tipong mag-aalangan ka pa na, mas okay to, hindi. Pag nagbigay ako ng commitment sa pagmamahal, yun lang talaga. Gano'n naman ako. Sobra akong loving, caring ako, pero sweet ako in my own way kasi medyo mahihain ako pag yung mga
yung mga affection ba na pinapakita, yung mag-kiss, nahihilo ako sa ganun kasi syempre hindi ako sanay. Hindi ako sanay, parang feeling ko, na-awkward ako pag mga ganun. Parang hindi naman natin kailangan pakita yan eh. Kumbaga personal na natin yan. Kumbaga sa tao, gusto ko lagi akong, yung wala silang masasabi na, ay, sino ganun ba ganyan. Pero ako, very sweet ako. Maalaga ako kasi lahat ng pag-aasikaso ginagawa ko. Kaya lang, naman ako, ayoko naman ng unfaithful na tao. Yung halimbawa, binigay mo na lahat, tiwala and everything, tapos niloko ka pa. Siyempre, kahit sino namang babae, di ba, ayaw ng ganun. Pero ako naman, mahabang-mahaba ang patience ko. Hindi ako madali, hindi ako nagsasawa. Basta mahal ko, hindi ako nagsasawa. At saka, pag nagbigay ako ng tiwala, 200% talaga. Hindi ako mag-aalangan, hindi ako nagtatanong, gano'n. Basta nagtiwala ako. Tapos, ang ayoko lang naman, yung bang hindi magsasabi ng totoo. Kasi kahit anong mangyari, kahit na dumaan ka sa problema sa relasyon, dapat sasabihin mo pa rin yung totoo. Kasi di ba, kayong dalawa lang naman magkakaintindihan. So, paano mo naman ma-expect yung ibang tao maintindihan ka kung kayong dalawa nga, di ba? Di ba kayo magkaintindihan? Yun. Pero, during nung high school and college days, hindi ako nagkakagusto. Medyo man-hater nga raw ako. Kasi parang feeling ko, ay, hindi, ayoko kasi alam ko lang pwede kong mahalin papa ko. Parang siya lang ba yung feeling ko na lalaki pwede kong mahalin? Parang ganon. Kasi wala naman akong Pero na-enjoy ko rin nung times na marami nanliligaw sa akin. Nagpapadala ng pagkain sa bahay, ang laki-laki ng Toblerone, nagpapadala ng malaking pansit. Kanto, mahilig ako sa pansit eh. Nagpapadala ng barbecue, halo-halo. Tapos, papadala ng mga flowers. But ako naman, na-appreciate ko kapag naalala ko. Kahit na small token lang. For example, binilhan ako ng red rose, isa lang. Kasi walang pera, di ba? Isa super happy na ako. Pwede ko lang talagang ilaminate yun. Ganun ako. Yung sabihin, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Yung maalala mo nga lang ako sa gabi na mag-good night ko, okay na sa akin yun eh. At least naalala mo ko, di ba sa buong maghapon? Pero mo, hindi ka ma-text. Tapos, good night pa rin, hindi pa rin matatapos na. Paano kung magunaw na yung mundo bukas? Hindi man lang kayo sabihin, ganun lang kasi simple yung mga ko sa buhay. Pagdating sa love life, di ba? Mama, ilang taon ka nung nagka-first kiss? Ako, 22 years old na. Sorry. Talaga nag-graduate muna ako ng college. Kasi ang promise ko kasi kay mama, sabi ko, basta promise ko, hindi ako magbo-boyfriend hanggang mag-graduate ako. So, sinunod ko talaga siya. Kahit nung nag-18 birthday ako, wala akong invited na mga manliligaw. Kasi nahiya pa rin ako kay mama. Puro babae, sabi ng kapatid ko. Ano ba yan? Sasayaw, tayo-tayo lang, puro babae. Wala akong in-invite na iba. Pero ang may pumunta, yung kapitbahay namin na masugid kong maliligaw. Pumunta, ang laki-laki ng bulaklak niya, yung bukay niya, sobrang laki. Sabi ni mama, samahan ng tingin sa akin ni mama, mamaya tayo mag-usap. Ha? Sabi ko, bakit di ko naman kasalanan kung umatin yan? Oo, strict kasi si mama. Dahil sabi niya sa akin, natatakot siya na magkamali kami sa buhay. At the same time, kasi alam ni mama, maasahan niya ako sa bahay, sa lahat. Kasi nung nagnenegosyo si mama ng mga Magnolia chicken, di-deliver pa kami kung saan-saan. Ako lagi yung sumasama sa kanya everyday. 3 a.m. gigising na kami, tapos papasok pa ako sa school. Kumbaga, nandun sa parang feeling ko, hindi ko matake na masasaktan siya. Na madi-disappoint siya. Parang gano'n. May gano'n palang anak yung parang sa sobrang worry mo sa parents mo na hindi sila ma-disappoint, parang titiisin mo rin yung sarili mo. So dumating ako sa gano'n. So mama, sabi mo yung disciplinarian, sabi mo yung nanay mo, So sa ngayon na nanay ka na rin, ano kayang nakuha mong attitude ng mother mo na na-apply mo ngayon sa mga anak mo? Naku, parang doble strict. Okay lang. Ganun pala. Hindi, ganito. Yung anak ko, lahat ibibigay ko. Hindi ako tatanggi. Kahit na mami, gusto ko ng ganyan, PlayStation, gusto ko ng cellphone, gusto ko kahit. Parang lahat ayokong mag-review sa kanya. Ayokong ma-feel niya yung rejection. Pero pagdating sa love life,
paglaki niya, bata pa na, paglaki mo na, huwag. Kailangan enjoy mo muna yung sarili mo. Kailangan ka muna, enjoy ka, gawin mo lahat, mag-travel ka. Hindi ako stricta na bawal lahat kasi si mama bawal manood ng TV maghapon. bawal hindi gumawa ng assignment, bawal hindi kumain ng 6 PM sa gabi. Kailangan 7 PM tulog na kami, kailangan 5 AM gising na kami. Yun yung mga talagang hindi ko naman din ginaya. Kumbaga, na-spoil ko rin yung anak ko in a way na ayoko nang madumihan yung kamay niya. Like yung kamay ko, ako talaga graduate na ako sa paglalaba, plancha. Kumbaga, parang ayoko maranasan na anak ko yung hindi naman dapat. Pero somehow, iniisip ko, dapat din talaga turuan kasi paano pag lumaki sila, sino magtuturo sa kanila. Yun yung mga medyo binabalanse ko talaga. Pero si mama kasi extreme na stricta yun eh. Yung to the point na, o sige, planchahin mo nga yung blouse mo, tignan ko nga paano kung malansya. Gano'n si mama. Hindi ganyan, ulitin mo. Ganon siya ka-straight. Pero maganda kasi yung tinuro niya sa akin, kaya ako nagagampanan yung pagiging nanay ko sa mga anak ko. Na hindi yan magsusuot ng lukot. Mami, lukot to, mami. Hindi sila sanay ng gano'n. Kasi sanay sila na talagang ako talaga hands-on kahit may mga yaro ko. Hands-on talaga ako, promise. Yun. Pero yung stricta sa love life, ayoko pa talaga silang ma-expose. Hanggat maaari. Kung pwede nga lang kunin ko muna yung resume, di ba? Gusto ko 40 years old na sila mag-asawa. Sabi nga na anak ko, Mami, ano ba yung nan? Magnan na lang kaya ako. Hindi, kumbaga sa akin, ano lang ba, yung typical na mami, syempre, di ba? Gusto mo pangalagaan. Yun lang. Ma'am, tanong ko lang po, paano niyo po ina-handle bilang candidate din ng naging partner ng politika? Paano niyo po ina-handle yung mga taong ayaw sa inyo, kalaban ang turing sa inyo? May kaganti ka ba sa kanila? Hindi, alam niyo, sa totoo lang, ako yung tipo ng tao, hindi ako nami-personal. As much as possible, ayokong ma-personal ng tao, lalo na kung political ang pag-uusapan. Kung yung ibang bagay, hindi ko pinipersonal eh. Yung pakayang politika na alam ko naman kung ano yung takbo ng politics. Number 1, nung tumakbo ako, kahit may nagsasabotahe sa akin, everyday yan, everyday. Parang routine na yan sa kanila na hindi sila makakatulog yata kung hindi ako sasabotahe everyday. Iniisip ko na lang, kawawa naman siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang hindi niya nakikita yung katotohanan dun sa ginagawa namin pagkakampanya. Tapos, pagkaharap ko na yung tao, ayokong magkaroon ng hate. Ayokong mag-keep ng hate. Yung bang didibdibin ko yun, tapos, alam mo magsasalita ka nung ano, ayoko ng ganun. Kasi, para sa akin, kasalanan sa Diyos. Kasi yung mag-isip ka ng masama sa kapwa, di ba? Yung bintang ka, ano. Kaya yung politika, hindi ko siya tinitake as buhay ko lang. Kundi ito lang talaga yung way para ikaw maka-reach out sa tao. Kaya lang may mga tao hindi ka tatanggapin. So, the only thing na gagawin mo lang is ipasa Diyos mo na lang. Mag-pray ka na lang. Ang pinagpipray ko talaga palagi, kung ano yung dapat na programa na maibaba ko, sana yun lang yung talagang mag-aakanan ko. Pero yung galit, away, actually minsan nagbibiro lang ako, pero wala sa akin talaga. Hindi ko pa personally niya, Diyos ko, ayoko ma-stress, no? Kung sila gusto nilang ma-stress sa buong buhay nila, personally nila ako, bahala sila. Basta ako, for as long as hindi naman hinahawakan ng kamay ko, hindi naman ako sinasampal, wala namang ginagawa sa akin, okay lang ako, I'm fine. Wala akong balak gumante sa kanila. Kasi, ayokong sanayin yung sarili ko na maging gano'n ako katulad sa kanila. Ayoko yung ginagawa nila na meron lang konting bagay na ano na kaagad sila, parang bitter na agad. Ayoko nang gano'n kasi, Diyos ko naman, hindi naman ako pumasok dito para ma-stress ako. Hindi manahimik na lang ako sa bahay, magpamassage lang ako everyday. Ayoko nang gano'n. Kumbaga, yung politika side, pinasok kasi kailangan tayo maglingkod eh. Kasama siya talaga doon eh, di ba? Kumbaga, kaakibat na siya eh. May mang-iintriga sa'yo, mayroong magsasalita na hindi maganda. Pero ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay. Na ipagdasal mo lang sila, yung mga kalaban, kung kalaban man yung turing sa'yo. Pero ako, ang mahalaga sa akin, yung napapasaya kong tao. Ma'am, sa narinig niyo sa kanila, ma'am, si Miss Martha Mundog ba
ay natatakot sa kanila? Natatakot ka ba sa kanila? Hindi ako natatakot. Yun ang masama sa akin, joke. Yung baliado. Hindi ako natatakot actually. Kasi wala naman akong ginagawa eh. Wala, sabihin, ano yung ikaka-worry ko samantalang linis-linis naman ang konsensya ko. Hindi naman sa pagmamalaki, pero minsan hindi ako interesado sa buhay nila. Di ko tinanong kung ano ba sila. Ano bang meron sa kanila? Saan nagaling yung pera nila? Ano bang ginawa nila sa buhay nila? Ex-con ba to? Hindi. Sabihin, wala akong ganun na mentality. Kasi ang buhay niya yun eh, huwag natin pakailaman. Ang mahalaga, yung para sa pangkalahatan, magampanan natin, yun yung talagang gusto kong tutukan. Pero sila, sa totoo lang, hindi po ako natatakot sa inyo. Kahit magkasabay pa po tayo sa LRT, kahit magkasabay pa tayo sa jeep, sa parking. Gusto ko nga sila makita eh. Pwede mo ba kayo magpakita sa akin? Baka pwede naman makilala ko kayo ng personal para kahit pa paano naman baka mabawasan yung pagiging bitter nyo sa akin, di ba? Kasi akala siguro nila maldita ako, hindi nila alam, mas kenkoy pa ako sa inyo. Konting bagay lang ako, natatawa na ako. Kumbaga, huwag nating gawing complicated yung buhay natin. Dapat medyo pag-aangin natin, di ba? Lalo na kung tumutulong tayo. So, sino ba yung mga gusto sa akin? Tara, let's go! Ma'am, follow-up question po. Ma'am, paano niyo po nahati yung oras niyo sa family tsaka sa politics side? Yan. Actually, time management lang. Ang routine ko kasi, like every morning, mga bata, tapos lalabas, din sa gabi. Pero uwi pa rin ako in between sa bahay kasi i-check ko yung pagkain, nagluto ba yung mga kasamahan ko. So talagang hating-hati. Nandun sa point na I wake up every morning 4 a.m. to make sure na okay yung gamit nila sa school. Meron silang pagkain, may baon, makagawa yung assignment. Pag hindi nagagawa, ako gagawa. Sabi talagang, ganun ako. Very hands-on talaga. Very hands-on. Kaya di ba minsan ang laki ng eyebags ko kasi kailangan ko magising para... Kasi kumbaga iniisip ko, nagagampanan ko nga sa labas eh. Dapat mas more pa yung sa pinapalaki ko, di ba? So talagang sacrifice. Sa oras, sa lahat. Pero, hating-hati yung time ko talaga. Kaya lang, ang ending, ako talaga yung bulagda sa gabi pagka uwi ko ng bahay. Ma'am, paano naman po kayo nagdi-distress? Ay naku, mahilig ako sa salon. So, number one magpapawala ng stress ko, yung ma-blower yung buhok ko. So, laging maayos yung hair ko. Hindi ako ma-makeup eh, hindi ako ganun. Pero gusto ko ba, parang yun yung crowning glory kasi ng babae. Gusto ko lang maayos. Tapos, masahe, mahilig ako sa massage. Mahilig ako manood ng good movies. Kapag talagang pagod na pagod ako, tapos nasa bahay lang ako, gusto ko lang manood ng mga love story. Tapos nagagalit na yung partner ko. Ba yan, love story na naman. Puro kasi ang gusto naman niya panoorin, puro gera naman. Ayoko naman na, saan ba yan? Patayan, talagang babarilin sa ulo. Ganyan, stress ako, ayoko lang ganyan. So, kumbaga, yun yung napakababaw ko lang, yung pagkakaano ko naman ng salon. Kasi parang yun lang yung ko sa sarili ko ba. Yun lang yung reward ko. Sabi nga na Mami, talaga kailangan always blower yung buhok. Yun yung nagpapasaya sa akin na maliliit na bagay. After nun, kahit na kumilos ako sa bahay maghapon, okay na ako. Masaya-masaya na ako nun. Ma'am, dahil nga po nabansagan kayo ng superhero ng mga senior citizens, kayo po ba ay may balak na tumakbo sa Distrito 5 ng Maynila? Ako, napakabigat ng tanong yan Mabigat pa sa dibdib ko. Hindi, totoo, ganito po, pinag-iisipan ko talagang maigi. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa isang bagay na hindi natin kayang panindigan. Kahit na merong pera o wala, kailangan yung katawan mo, yung kaluluwa mo, puso mo, kailangan ibigay mo talaga sa pagtulong. So, no question sa akin, pero the question is, gusto ko ba sa ganung paraan ako makatulong? Kaya ako pinag-iisipan. Madali lang sabihin yes, dahil kumbaga parang, sige, politika o go, diba? Kaya lang, hindi naman ito isang bagay na madidesisyonan mo ng isang araw lang. It took me 2 years para makapag-isip pa ako. Kumbaga, para maisipan ko pang bumalik sa politika, 2 taon ko pa siyang na-realize na baka. Pero as of this time,
wala pa akong decision kung anong position, kung sakali ako ay tatakbo, siguro by end of this year, saka ako magdedeklara kung ano talaga yung tatakbuhin ko. Pero definitely, hindi po ako mawawala. Kaya para sa mga sa mga humihiling dyan na ako ay mawala dahil para wala na sila ipag-aalala. Sorry na lang po kasi hindi naman po ako mawawala ng ganun dahil gusto ko ipagpatuloy yung pagtulong. So, ang tanong na lang sa kung paanong paraan, pero ang dami po talagang nagsasabi sa akin ng mga tao na ang dami talaga. Actually, yung kagabi lang na ka-meeting ko na meron akong kausap na talagang surprisingly talagang, ma'am, takbo ka ng Vice Mayor. Ma'am, takbo ka ng Mayor, please. Ma'am, takbo ka ng Congresswoman, please. Yun yung mga sinasabi nila sa akin. Tapos ako naman, sige po, pag-isipan ko, pag-isipan ko. Natutuwa ako dahil syempre ibig sabihin yung pagsabi pa lang ng tao sa'yo na gano'n ang tingin nila sa'yo na pwede ka palang maglingkod sa kanila. Syempre malaking bagay na yun, napakalaking achievement na sa akin. Na ibig sabihin, para sa kanila, deserve ko na magkaroon ng posisyon. Pero sabi ko nga, ako po pag tumakbo, sisiguraduhin ko na babaguhin ko lahat. Na babaguhin ko lahat in the sense na yung programa at budget talaga para sa tao ay ibibigay ko talaga. Wala po akong pakailam sa ibang may hawak ng budget nila. Ang akin lang kung anong posisyon po ang mahawakan ko, I'll make sure na ang budget po mapupunta sa tao. At gusto ko rin po siya talagang gawin dahil gusto ko magkaroon na ng choice ang tao. Meaning, gusto ko na may makita sila na merong pwedeng gumawa nito, meron din ganito. So, magkaroon sila ng choice para sila makapag-isip talaga na pwede pala to. Pwede pala to. Pwedeng mabago. Kumbaga, hindi yung... kasi alam mo, sa totoo lang very, very short lang, sa sobrang pangangailangan ng tao, wala na silang choice. Kaya ang gusto kong ibalik, kung sakali man ako ay makaupo, magbigyan sila ng choice para mapili din talaga nila, di ba? So, yun lang. Kumbaga, dideklara ko siya by end of this year. So, abangan nyo na lang. So, siguro may part 2 pa tong interview kapag nagbigay na ako ng declaration. At nandun na tayo sa ere. Kapag nagdeklara ako. Nasa ere. Doon naman na sa taas. Nasa na. Nakaparasyon. Meron na pala tayo. Nasa pa. Okay na yun.